Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, quota at reward system sa PNP drug war campaign ng Duterte administration kinumpirma ng isang police officer. Sheila Guo maaaring maging isang state witness ayon sa isang opisyal ng DOJ. Lumubog na bangka sa Kaluya Antique, isa patay. Department of Agriculture mag-i-import ng 16,000 metric tons na yellow onions. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isiniwalat ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido ang tungkol sa pagpapatupad ng quota at reward system sa kasagsagan ng drug war ng Duterte administration. Sa ikatlong pagdinig ng House Quad Committee, inamin ni Espenido na sa quota bawat araw ay kailangang magtokhang sa 50 hanggang 100 bahay ng drug personalities ang mga pulis. Sa reward system naman, ayon kay Espenido, ay lahat ng operasyong may kinalaman sa drugs ay may pabuya ang local officials. Dagdag pa nito, pag napatay ang nasa watchlist ay may matatanggap na reward maski may kasalanan ito o wala o kung may totoong bypass operation o wala. Nang tanungin kung ang sistemang ito ay iniimplementa sa lahat ng PNP offices sa buong bansa, umuo si Espenido at sinabing kalaunan ay naabuso ang naturang sistema. Naging matunog ang pangalan ni Espenido na dating Chief of Police ng Albuera, Leyte nang mapatay ang nooy mayor na si Rolando Espinosa ng isang drug suspect noong 2016. Una nang itinanggi ng mga dating opisyal ng PNP ang quota system. Naniniwalang isang opisyal ng Department of Justice o DOJ na maaaring maging state witness si Sheila Guo, ang sinasabing kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Saad ni Justice Undersecretary Nikki T, qualified na maging state witness si Sheila dahil hindi naman siya ang pinakamay pakana ng mga iligal na aktibidad. Paliwanag ni T kung totoo ang mga sinabi niya sa hearing, nagmumukhang nadamay lang siya o napahamak lang ng kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, iginiit ni Undersecretary na isa lamang itong posibilidad at hindi pa konkretong mangyayari. Anya, kailangan pa munang makasuhan ng isang individual bago pa siya maging state witness. Kumpirmadong patay ang isang pasahero ng bangkang demotor na lumubog sa dalampasigan ng Kaluya Island, Antique. Natagpuan ang katawan ni Christopher Gajero, residente ng Camarines Sur sa dalampasigan ng Agoho, Looc, Romblon. Matatandaan na noong August 26 na iulat na isang motor bangka na bumabiyahe mula Boracay Island at pabalik ng Kaluya Island ang nabugbog ng alon matapos ideklarang bumagsak ang makina nito. Una nang narescue ang 10 pasahero at dinala sa isang ospital sa San Jose, Romblon, habang 9 naman ang patuloy na ginagamit ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard. Nagbabalak ang pamahalaan na mag-import ng 16,000 metric tons ng fresh yellow onions para matiyak na may sapat na supply para sa darating na holiday season. Kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kanyang inaprubahan ang memorandum sa pag-issue ng sanitary and phytosanitary import clearance para sa importation ng fresh yellow onions. Dagdag ng kalihim, limitado lamang ang quantity for importation para ma-stabilize ang presyo ng yellow onions. Samantala, kinumpirma rin ni Chu Laurel na wala silang balak mag-import ng pulang sibuyas dahil anya may sapat pang supply ng locally produced red onions hanggang Marso sa susunod na taon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At ninyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.